Ito yung example ng rule of 110. Ito yung sample ng rule of 110 in investment. Lagay natin ha. Kalimutan natin eh. Oh. So ito, yung 110 i-divide mo dun sa interest rate para makuha yan. So yun yung time para makuha mo kung gaano katagal bago dumoble yung investment mo. So lumalabas 4.4 years or 57.56 years. Ito pa isang magandang technique dito. Yung dapat alam mo rin dito kung ilan yung 0.2 of a year, 0.7, 0. Ganito para alam mo, 'di ba? So para maintindihan natin paano lumalabas yung mga ganyan. So yan ang pag-aaralan natin. Ano natin mamaya. Magandang pag-aralan pala yan dahil dito sa mga investment na to. Ito may kailangan natin sa investment techniques. Kung pwede na natin isama. Hindi siya necessarily kasama sa mathematics of investment, pero yung pag-compute ng time, yung time ng investment, kung kailan magpo-prosper yung investment mo, gaano katagal, which is napaka-importante. So yan, rule of 110, unang vlog natin ngayon. So yun lang po.